Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Matapos ilang beses na maudlot ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM, muling naghain ng panukalang batas ang isang kongresista para matuloy na ito ngayong taon. Giit ng nasabing kongresista, ito ay hindi lang isang eleksyon, kundi pagkilala na rin sa mga naging tagumpay ng BARM Parliamentary sa kanilang transition period. Kumpiyansa naman ng kongresista na wala nang magiging hadlang matapos makapaghain ng panukalang batas. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag una sa balita. Positibo ang pananaw ni Representative Zia Alonto Adyong na matutuloy na ngayong taon ang kauna-unahang parliamentary BARM election. Bilang chairperson ng Committee on Suffrage and Electoral Reform, formal na inihain ni Representative Zia Alonto Adyong ang panukalang batas na layong magtakda ng petsa sa kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Representative Adyong, bukod sa pagkakaroon ng eleksyon sa BARM, ito rin anya ay pagkilala sa mga nagawa at natapos ng Bangsamoro Parliament. That's why we are now having a new political structure, which is a parliamentary setup. So during the transition period, which started in 2019, nagkaroon po ng mga panukalang batas na according dun po sa kanilang sinainan din ng comprehensive agreement with on the Bangsamoro between the MILF at saka ang Philippine government ay magkaroon ng transition period para po magkaroon ng pagkakataon na mag-set up ng mga new agencies, institution, mag-hire ng mga manpower, and to lay down the premise for the workings of the eventual assumption of a regular parliamentary government. Sa ilalim ng House Bill number 7236, ang magiging petsa ng unang parliamentary elections ng BARM ay sa September 28 ngayong taon. So, pagkilala po ito doon po sa mga natapos nila at yung mga naipasa po nila na according sa kanilang sinumpaang peace treaty na under the CAB agreement ay 6 major codes, no? At natapos po nila ito at ito po ay pagkilala po sa mga natapos ng interim government ng Bangsamoro. Matatanda ang sa special session ng Bangsamoro Transition Authority noong nakaraang linggo na aprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ang Parliament Bill number 415 na siyang tuwirang tumutugon sa naging pasya ng Korte Suprema at naging basihan ng Kamara para maghain ng panukalang batas ukol sa pagkakaroon ng eleksyon sa BARM ngayong taon. Umaasa rin ng kongresista na wala na magiging balakid o hadlang sa parliamentary election dahil inaantay lang nila sa Kamara ang redistricting bill na siyang basihan na ginamit din ng COMELEC para tumanggap ng nomination acceptance sa mga nais na tumakbo sa eleksyon. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.